Isang magandang araw sa ating lahat. Narito na ang Student Patrol, nagbabalita. Ano nga ba ang kalakalang palabas? Ayon sa Oxford Dictionary of Economics, ang kalakalang palabas ay tumutukoy sa pagpapalitan ng produkto at serbisyo ng mga bansa. Sa kalakalang panlabas, may tinatawag tayong import at export. Ang import ay tumutukoy sa pagpasok sa lokal na pamilihan ng mga produkto o serbisyo mula sa ibang bansa. Samantalang ang export ay tumutukoy sa pagpasok ng mga produkto o serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Puntahan naman natin ngayon si Kayla. Kayla? Ang pag-iral ng sistema ng kalakalang panlabas ay hindi na bago. Kaya, tara na! Ating tuklasin at balikan ang mga sinaunang Pilipino na nakikipagpalitan ng kalakal sa ilalim ng sistemang barter. Konnichiwa! My name is Narcisa Lilian Diagana, Japan. Ismi Veronica Tasharafna Maasalama, Saudi Arabia. Annyeong, Rizan Imnida, Banggawo, South Korea. Hey, what's up? Mike Clinton, USA. Mabuhay! Christine Jack Merl Sanidad, nagmula sa angkan ng Igorot, Pilipinas! Masarap ito yan. This is onion white. Oh, ganda. Magkano to? At so, this is sa buhok ng 10 each malapit. 10. Saan to galing? This is made in Philippines. And can you try to your... Ito ano to? Oh, ang You can buy it. Buy it. Ito maganda to sa buhok. Maganda to! Atin naman ngayong tunghayan kung paano nagpapalitan ng mga produkto sa kasalukuyang panahon.
Ano nga bang batayan ng kalakalang panlabas? Narito po tayo ngayon sa pamilihan ng mga tarim at ilan po sa ating mga kababayan ang ating makakapanayam. Miss, pwede po bang magtanong? Ano po yun? Para sa inyo po, anong batayan ng kalakalang panlabas? Siguro po, nagaganap ang pakikipagkalakalan ng mga bansa sapagkat walang sino mang bansa ang may kakayahang tugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan sa produkto at serbisyo. Okay po, maraming salamat po. Ikaw naman, Miss. Para sa iyo, anong batayan ng kalakalang panlabas? Sa tingin ko, ang proseso ng palitan ay nagbibigay direksyon at kontrol sa pamilihan. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po si Raquel Abalos, nag-uulat. Binabati ko ang mga talaga sa ano po! Salamat, Raquel. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa ay dahil sa panlasa. Halimbawa, mas gusto ng mga Norwegian ang karne kaysa isda. Mas gusto naman ng mga Sweden ang isda kaysa karne. Kung pareho ang produksyon nila ng isda at karne, maaring magluwas ang mga Norwegian ng isda sa mga Sweden. Maaari namang magluwas ang mga Sweden ng karne sa mga Norwegian. Narito ang mga positibo. At negatibong argumento ng pakikipagkalakalan. Positibo. Una, pagtaas ng produksyon. Pangalawa, pagtaas ng pagkonsumo. Pangatlo, nagsisilbing pamilihan ng mga labis na pinagkukunang yaman ng ibang bansa. At pang-apat, napapabilis ang paglilipat. Narito naman ang mga negatibo. Una, napapabayaan ng industrialisasyon ng bansa. Pangalawa, maling paglilipat ng teknolohiya. Pangatlo, paglabas ng dayuhang salapi. At pangapat, labis na pagkagumon sa mga produkto. Muli, Raquel Abalos, Nico Transfigurasyon, nagbabalita at naglilingkod. Ito ang Student Patrol. batayan ng kalakalang panlabas. Narito po tayo ngayon sa pamilihan ng mga tarim at ating pong makakapanayam